Magandang gabi po sa bawat isa. Again, we welcome you sa ating live stream. It's October 1 at unang araw po ito ng Oktubre. Tayo po ay nagpapasalamat po sa Diyos at pinagsama-sama po niya tayo muli upang mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Sige po, iniimbitahan ko po kayo na kunin po ang inyong Biblia, ang nasa gadget, ang sa cellphone na Bible, at makibukas po kayo sa akin sa lumang tipan muli. Sa Genesis chapter 25 from verse 19 up to verse 22. Genesis 25, 19 to 22. This is the account of the family line of Abraham, son of Isaac. Abraham became the father of Isaac, and Isaac was 40 years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel, an Aramean from Paddan Aram, and sister of Laban, the Aramean. Verse 21. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The babies jostled each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Taas po natin muli ang ating kamay at lumapit po tayo sa Panginoon. Amang banal, salamat sa oras ng pagbubulay, sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat at ikaw ang aming kalakasan. Bagamat kami ay magkakalayo physically, nagkakasama naman kami dito sa live stream, at ang iyong banal na spirito, ang aming gabay, ang aming teacher sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Sinabi mo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyong bibig. Basbasan mo ito sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Our topic for this evening is entitled, The Birthright. Ang pagiging panganay, ang karapatan ng pagiging panganay. Now, dito, kamamatay lang po ni Abraham, yung chapter 24 ng Genesis, namatay doon po si Sarah. Sa chapter 25 ng Genesis, si Abraham naman sa kanyang edad. Now, dito, ay ang naiwan ay si Isaac, ang kanyang anak, at ang asawa niyang si Rebekah. Now, nung kinasal po sila, sabi po sa verse 20, ay 40 years old na si Isaac. At sila'y binigyan ng blessing ng mga kamag-anak ni Rebekah, di ba? If you remember, last Wednesday, no, 1,000, above 1,000 ang magiging lahi nyo. Now, in verse 21, tingnan natin, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. So kahit dineclare ng mga kamag-anak ni Rebekah na 1,000 upon 1,000 ang magiging saring lahi nila, ang magiging kamag-anak nila, ay hindi po magkaanak si Rebekah. Parang, if you remember yung nanay ni Isaac na si Sarah, hindi rin magkaanak, barren o baog. Pero dahil sabi ng Diyos kay Sarah, is there anything too hard for the Lord? Kaya ikaw na siguro may asawa ka, ikaw'y babae, at hindi ka magkaanak. Ang sabi ng Panginoon, is there anything too hard for me? Remember, Elkanah at si Hannah? Si Hannah hindi magkaanak, God remembers Hannah, kaya nagkaanak rin si Hannah. Now dito, sinasabi, si Rebekah, asawa ni Isaac, childless, barren, baog, hindi magkaanak. Now, ang maganda po dito, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Isaac. Yun po ang susi doon. Pag ikay barren o baog, the best thing to do is to pray. Wag maghinaan ng loob. Wag sabihin wala ng pag-asa, kundi sabihin, andyan ang Diyos. May gagawin at may gagawin ng Panginoon. Now, sabi po dito sa verse 22, dahil sinabing Rebekah became pregnant, the baby jostled each other within her. Doon pa lamang po sa tiyan ni Rebekah, para nagre-wrestling po nung kanyang anak na dalawa ito twin. At he inquired of the Lord. Tingnan niyo, lapit lagi sa panalangin. Si Isaac na humingi ng anak, kaya lumapit kay Lord.
At pinagkaloob naman. Now, si Rebecca, hindi maintindihan ng gagawin. Kailangan ng guidance. Bakit nangyayari ito? He inquired of the Lord. Yun po ang mga susi. Panalangin kay Lord, you inquire. Magtanong ka sa Diyos. Hindi sa iyo, hindi sa ibang tao. Kung hindi, kanino? Sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 23, sinagot siya. 2 nations are in your womb. 2 nasyon na nasa tiyan mo. 2 peoples from within you will be separated. Yan dalawa, maghihiwalay yan. 1 people will be stronger than the other. At sabi, prophecy mismo ito ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, the older, yung matanda, will serve the younger. So, pinapakita dito na yung matandang ito, sino man ang magiging panganay dyan, ay maglilingkod sa bata. Now, kung hindi pa po nyo alam, ang bansang Israel, bukod nung Wednesday na binabanggit ko, mahalaga po sa Hudyo, ang kung saan ka galing, kung sino ama mo, kung sino ninuno mo. Hindi no mismong ikaw. Tatanungin, kanino ka bang anak? Kanino ka bang apo? Ano bang lahi mo? Saan ka ba galing lahi? So yun madalas itanong, kaninong lahi ka? Salamat, tayo'y tinubos ng Panginoon. Amen? Dati makasalanan tayo, sabi ng Biblia, pero lumapit at ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya anak po tayo ng Diyos. Sabi mo nga sa kayong katabi, ikaw'y anak ng Panginoon. Amen? Tayo'y mga anak ng Panginoon. Now, in verse 24, when the time came, ito na, for her to give birth, manganganak na po si Rebecca. It was twin boys in her womb. Kambal. The first to come out was red, mamula-mula. And his whole body was like a hairy garment, parang isang damit na puro balahibo, hairy, mabalbon. And they named him Eso. Now, after this, ng Eso, meaning hairy, mabalahibo, mabuhok. At sabi dito, after this, his brother came out. Pero nung bunso ay nakahawak, he was grasping Eso heel. Kumbaga sa bukong-bukong, kumbaga sa paa, nung bukong-bukong, inahawakan yun, nung isa, yung bunso. Yung parang may isip na ng mga sanggol. Sanggol lang po to, hindi bata, sanggol. Naghahawakan na sila sa tiyan pa lamang ng nanay nila. Nag-uunahan. So he was named Jacob. Ano meaning ng Jacob? Sa English po, he is a deceiver, mandaraya. So si Eso, hairy, mabalahibo. Si Jacob, ano po ang meaning ng Jacob? Mandaraya. Marami akong kaibigan na pastor na Koreano, ang pangalan Jacob. Maganda pakinggan, no? Pero ang meaning po pala, deceiver o mandaraya. Now, dito, ang panganay po ay sa Hudyo'y malaking bagay. Kaya nga po itong pag-uusapan natin, birthright ng karapatan. Kunwari, may anak kang 20. No. Lahat ng mana sa panganay. Yung number 2 hanggang number 20. Siguro bibigyan lang po ng konting katiting ng mana. So, ang pinakamahalaga lagi, yung panganay. Mahalagang-mahalaga po sa Hudian. Mayroong masyado silang idinidiing birthright. Sa'yo na ang blessing. Kaya sino man po ang nagpipray sa inyo, especially men of God, na humihingi ng grasya sa Panginoon, humihingi lagi ng anointing ng Panginoon, at kayo'y papatungan sa inyong ulo ng mga men of God na ito. Yung blessing ng Panginoon, ng anointing ng Panginoon, it flow. Parang birthright. Dumadaloy. Kaya, pagpalain ka ng Diyos sa mga taong nananalangin sa iyo. Panghawakan mo yun. Huwag mong sabihin, mangyayari. Mangyayari. Dahil they were anointed by God, yung mga men of God na nananalangin po sa inyo. Now, sinabi dito sa ating pinag-aaralan, Isaac was 60 years old when Rebecca gave birth to them. Sa ating binasa kanina, 40 years old. Tapos, nanalangin si Isaac. Hindi pala ganun kadali yun, no? 40 siya nung kinasal at nagpe-pray kay Lord. Dumating nung answer prayer. Isipin mo, after 20 years, 60 minus 40, 20 years. Gaano katagal ka na ba nagpipray dyan sa baby mo? Sila, mga mighty men of God, talagang dugong-dugo ni Abraham, talagang anak ni Isaac.
Rebecca, barren, baog. Pero ang tagal niya nang nanalangin. Pero patuloy na nananalangin. Yun ang susi. At patuloy na sumusunod sa Panginoon. Hindi nagre-reklamo, hindi nagsasabi, naku, wala na. Wala nang pag-asa. Barren na ako, baog na ako, wala na mangyayari. But here, nakikita natin may mangyayari. Kung sasabihin ng Diyos, is there anything too hard for me? Kaya ano man yan na nasa puso mo ngayong gabi, alam ng Diyos yan at pwede niya itong ibigay. Now, in verse 27, the boys grew up. Tingnan po niyo yung Bible. And Esau, sinabi dito kung paano lumaki si Esau, he was skillful in hunter. Kumbaga, mangangaso siya sa open country, sa open field. Nandun si Esau, mahilig siya doon. Now, si Jacob naman, ng mandaraya, ng meaning mandaraya, ay he stayed home among the tents, andun siya. At siya yung mahilig magluto. Parang chef, mahilig kumain, mahilig magluto, mahilig kung ano-anong ginagawa sa bahay. Na magkakaiba talaga siya. Si Esau ay mangangaso, si Jacob ay nasa bahay lamang. Now, in verse 28, kapansin-pansin dito, Isaac, who had taste for wild game, mahilig sa labas si Isaac, loved Esau. But Rebecca, nung asawa niya, nung nanay, loved Jacob. So, medyo may makikita kang favoritism dito. At minsan talagang nagkakaproblema pag mayroong favoritism sa family. Dapat daw po, pantay lang ng tingin. Bagamat ang isa'y mabait, ang isa siguro'y matalino, ang isa siguro'y ginagawa ang bahagi niya, pero itong isa'y hindi naman, dapat pantay lang po. No favoritism. Napakahalaga yun. Dapat bilang mga magulang ay ipakitaan po natin ang ating mga anak na sila'y pantay-pantay lamang. Amen? Dahil nung tiningnan tayo ng Panginoon, nung binigyan tayo niya ng pagkakataong maging anak, ay tiningnan niya tayong pantay-pantay rin dito. Now, one day, when Jacob was cooking, sabi po sa verse 29, ng mga pagkain, si Esau na mangangaso galing sa field, sa labas, sa bukid. Pag uwi niya, sabi po ng kwento, siya'y gutom na gutom. Kaya nakita niya si Jacob, naamoy siguro na may masarap na niluluto. At sabi agad niya, Jacob, bunso, pwede ba makatikim ng niluluto mo? Dahil gutom na ako. Now, in verse 31, siguro kung ikaw si Jacob, ito na ng pagkakataon na gusto mo maging panganay. Gusto mo ng birthright. Yung tinatawag na birthright. Dapat napakahalaga yun. Kasi lahat ng blessing ng Ama ay ibibigay sa panganay. Kaya, ang tiningnan ni Jacob, paano ko makukuha tong birthright? Kaya sabi niya agad kay Jacob sa verse 31, first, sell me your birthright. Ibigay mo sa akin yung birthright. Tapos sabi na agad ni Esau, hindi siguro nag-iisip si Esau. Sabi niya, look, I am about to die. Mamamatay na ako sa gutom. Ano pa ang kabutihan niyang birthright na sinasabi mo? So, sabi agad ni Jacob ulit, swear to me first. Mangako ka muna. Mag-oath ka muna. Talagang ibibigay mo sa akin yung birthright mo, Jacob. Umuupo si Esau kay Jacob dahil lamang sa gutom niya. Yung kahalagahan po ng birthright, nakalimutan ni Esau. Ang naisip ni Esau, itong tiyan niya, gutom. Mamatay na ako sa gutom. Hirap na ako, gutom na ako, pagod na ako, pakainin mo na ako. Kaya baliwala na po sa kanya ng birthright. Now, in verse 34, then Jacob gave Esau some bread and some leaden straw, and he ate and drank. And then he got up and left. And so Esau despised his birthright. Isipin nyo, he despised his birthright. Ano ginawa ni Esau? Winalang bahala niya ang kanyang pagiging panganay. Now, kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging anak niya, humingi tayo ng tawad, lumapit tayo sa Diyos, nilinis niya ang ating mga kasalanan. He has given us, sabi nga, all things ang na kay Kristo'y bago. Bagong nilalang. He has given us that right to become His Son. There's birth. Wala tayo sa Old Testament. We are in the New Testament na binigay ng Panginoon ng kanyang anak na si Jesus.
para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Now, kung iniisip natin tayo pumili sa Diyos, hindi po. Sabi po ng Bible, ang Diyos ang pumili sa atin. Tayo na masungit. Tayo na madalas iniisip ang ating sarili. Tayo na iniisip lagi tayo ang una. Pero tayo po ang pinili ng Panginoon. Now, ito pong si Diablo. Gustong-gusto itong birth natin, itong right natin sa Diyos. Itong birthright natin. Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Pero alam po ba nyo, maraming Kristiyano, dahil siguro sa ambisyon, dahil siguro sa gusto niyang may marating, dahil siguro sipag-sipag niya, yung birthright niya ay binibigay niya sa kaaway. At sinasabing, mas una dapat ito kaysa sa aking birthright sa Diyos. At nakalulungkot, ang dami pong ganon na umayaw na sa labanang ito. Minsan may nadidinig pa akong, Pastor, mas masarap pa yatang maging hindi Kristiyano, maging unbeliever. Walang bawal. Lahat pwede. The more na mas masama, the more na okay. Pero hindi po yun ang buhay eh. Ang buhay po ay tinuruan tayo ng Diyos sa Kanya. Dapat ilagak. Kaya ito pong karapatan natin na naging anak ng Diyos. Bagamat nandyan ang persecution, nandyan po ang mga problema, andyan ang pagiging stressful life, andyan ang kung ano-anong mga bagay-bagay na dumadating. Parang si Eso na gutom. Sana po, hindi rin natin ibigay ang birthright natin sa kaaway. At i-hook niya tayo. At sabihing anak niya tayo. No? Anak lang po tayo ng Diyos. Kaya naman po ang ating mga sitwasyon, kung man ay medyo nahihirapan o kaya talagang hirap na hirap sa buhay, may sakit, may bayarin, sira ang relasyon, mayroong mga pangarap na halos para bagang hindi mo na maabot. Kumbaga, para kang si Isaac at si Rebecca, barren, childless, hindi magkaanak. And God is saying this evening, anak, kilala kita at alam ko ang iyong pangangailangan at kaya kong ayusin anuman ang nangyayari sa iyo. Now, as we go on sa mga days to come, we will tackle what happened to Esau and Jacob. Pero ang mahalaga po ngayon, yung word, yung salitang birthright. Kristiyano tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, Kristiyano ka. Amen? Tayuan mo ang pagiging Kristiyano mo. Tayuan mo pag andyan ang mga barkada mo. Pag kung ano-ano ang mga kinukwento nila, ikwento mo naman ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Pag nandiyan ka sa mga transaction mo, sabihin mo, mabuti ang Diyos, kaya natin to. May mangyayari sa ating transaction. Kung nandiyan ka sa banig ng karamdaman, may mga sinasabi ang doktor sa sarili mo, sa sitwasyon mo ngayon, sabi ng Diyos, anak ka ng Diyos. At napapakinggan ka ng Diyos. Kaya yung mga pagsubok po natin sa buhay na ito, hawak lang kay Lord. Hawak lang. At may mangyayari po sa ating paglapit sa Diyos. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi. At ano man yan gusto mong ilapit sa Diyos sa panalangin. Sa iyong pagsunod, sa iyong pananampalataya, sasagutin tayo ng Panginoon. Sige po, let's lift our hands. Come on. Kamahiya. Saan ka man? Just lift that hands. The point of contact that you believe the Lord is listening. Panginoon, salamat sa salita mo muli. Bagamat si Esau ay winaling bahala ang kanyang pagiging panganay sa kanyang birthright. Sa aming sitwasyon naman bilang mga Kristiyano, nakakalimutan naming anak mo kami. Pagkasama na namin ang aming mga barkada, pag
nasa trabaho na kami, nasa negosyo na kami. Iba na kami mag-isip. Para na kaming nasa mundo at sumasabay sa alon. Nakalimutan namin ang aming birthright sa aming Diyos na buhay na unang nagmahal sa amin, unang tumawag sa amin at binigyan kami ng pagkakataon ng bagong buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay kinahihiya ka namin sa barkada. Minsan ay ayaw nga namin mag-post sa aming FB ng mga Christian services, ng mga live stream dahil nahihiya kaming sabihan kaming makadiyos. Patawarin mo kami. It's high time na ipagmalaki namin ang aming Diyos. It's high time na ipadama namin ang aming pananampalataya sa iba na mas mahalaga sa lahat ng bahagi ng buhay na ito. Ang aming Panginoon na unang nagmahal sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanonood sa iyo dito sa live stream. Sa mga may karamdaman, ikaw ang kagalingan. Sa mga may mga pangangailangan, bayarin, kaayusan sa bahay, kaayusan sa relasyon, ikaw ang kailangan, Panginoon. Hawakan mo, higit sa lahat, ang aming bansang Pilipinas sa parating na eleksyon. Alam namin na may pressure na ngayon ang aming bansa. May kung ano-anong mga ginagawa ng karamihan na paninira, kung ano-ano. Pero dahil ikaw ang Diyos, hawak mo pa rin ang aming bansa. At patuloy kaming mananalangin, iluluhod ang aming bansa na ilayo mo ito sa sumpa. Patuloy mong ipadama sa bawat Pilipino ang pinakakailangan namin ay ikaw. Dahil may magagawa ka sa aming bansang ito, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga nanonood sa live stream na ito. Malayo man sila o malapit. Hindi maikli ang iyong kamay para abutin sila, O Diyos. May gagawin at may gagawin ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. 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 Salamat po muli sa inyong pakikinig. Gagawin po natin itong serye, itong ating pinag-aaralan tungkol po kay Jacob. Isang mandaraya na ibig sabihin, isang nandaya sa kuya. Pero habang pinag-aaralan po natin ito, mapapansin nyo kung paano itong mandarayang ito gagamitin ng lubusan ng Panginoon. Amen. Siguro, minsan, nakadaya ka na sa school. Siguro, minsan, nakakupit ka na sa iyong pera sa magulang mo. Siguro, may nagawa ka na. Pero, God is a God of a second chance, God. Patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Again, please have a comment. Ano man yan. Kung paano po ginagamit ang live stream na ito sa inyong buhay, sa inyong pamilya. At if you have any prayer request, just write it down. Especially ngayong Friday, ay marami pong mananalangin sa inyo, sa inyong mga prayer requests ngayong gabi. Salamat po. I am again Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Fallsburg Church. Again and again, always remember, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams. The Lord bless.